Kain po tayo mga guys. Gutom na ako. Galing ko lang po mag-charge eh. Tapos dumaan ako sa nanay ko. Tapos bumili ko ng bumili ko ng papaya sa palengke. Guys, oh. Yung tanghalian ko. Yan, papaya. Guys, masarap ka sinasabay nyo sa kanin to. Parang style yung pagkain ng di ba yung mga Hapon naman, inano nila sa parang sushi. Yung binibilot nilang kanin, may kasamang prutas. Masarap pala yung ganun, isasabay nyo sa kanin. Yung may kaya pala sila ganun, isang subo nila, may prutas, may ulam. Bagay siyang isabay sa kanin. Tapos nagluto yung asawa ko ng tambakol. Ino niya yung parang lutong steak, yung may kalamansi tsaka toyo. Masarap ang sabaw. Tapos may natira pang prito. Hindi niya lahat inilagay. Meron siya tinirang prito, meron naman siya inilagay. Kasi di ba pagka prito mo ito, ihulog mo lang naman ito doon sa toyo at kalamansi. Tapos yun na, pagkulo yun na, steak na. Tapos may sibuyas na mga puti. Pagalitan nga ako kasi naghahanap yung malalaking sibuyas. Kasi minsan pinapapa ko yung sibuyas eh. Sinasama ko doon sa parang buro ko. May naghahanap yan ng sibuyas. So kakakain ko lang sibuyas. Wala siya na ilagay sa stick. Kasi kaya siya bumibili nun dahil request ng anak ko yun eh. Mahilig ang anak ko sa ganun eh. Yung steak na hindi ako makain siya basta yung ganyan luto. Yung parang toyo at kalamansi. Gusto ito. Gusto ng gusto ko yun. Tapos may sibuyas na puti. May kaso nakakain ko naman minsan. Para ako naging Arabo. Arabuhok ko. Mapapaya. Kung mo isabay sa kanin, masarap. Bagay. Ano sabi niya? Parang ulam. Hapon pala yung mga original nun eh. Yung sa sushi nila, di ba? Pero yung mga Pilipino din, yung mga lola ko si inang, ganun ang ginagawa eh. Sinasabay sa kanin yung saging, yung mga matatanda nung araw, inuulam. Si tatay ko ganun din. Eh masarap naman pala, tama, kaya pala ginagawa nila yun, bagay. Bukan nyo guys, yung papaya, isabay nyo sa kanin, o kaya yung saging na hinog. Parang magiging ulam, bagay din pala. Prito. Ganun din ng mga Hapon, di ba? Isang subo kompleto, no? Nandun na yung kanin, nandun na yung prutas, nandun na yung i-strip na yung isda. Tapos minsan mangga. Tapos nilalagyan nila ng yung Japanese rice nila parang malagkit. Binibilot nila, di ba? Yun ang sushi. Pag subo nila kompleto na yun, kanin, ulam, nandun na pati prutas. Galing din ng mga Hapon eh, no? Sushi ba yun? Pero, yung sushi? ano pala tawag doon? Yung sushi, isda, yung ba? Eh di, ano pala, yung basta yung parang yung nakaano sa parang kulay, may itim na balat na gano'n, no? Yung sinasawsaw nila sa ano. Basta masarap din yun eh, may kasama ng kanin. Japanese food. Yung Japanese food pala, sa una hindi mo magugustuhan, parang hindi masarap. Pero pag pangalawa, pangatlo, hanapin mo na masarap pala. Dati ganun ako eh. Nung mag-Christmas party dun sa ano, nung nagpa ako dun, nagdadaos pa ng mga ganun. Yung amo ko sa Makati, pinahain sa amin Japanese food. Nung unang kain ko, nung ayoko, hindi ako makakain. Pero nung pangalawang taon na, ganun na naman, gusto ko na.
Pag pangalawa pala, magugustuhan mo na. Pag una, parang ayaw mo ng lasa. Pag tumagal na, hanap-hanapin mo, masarap pala. Kaya pala ang daming mga Pilipino na kumakain sa mga Japanese food, ano? Nakunin ko na itong ulo na to. Hati tayo. Eh, ako lalagay sa imin ito yung ulo. Yung ulo ng tambakol. Harap ka mo sip-sipin ng mata nito, no? Hindi masyadong matamis ang papaya pero okay lang. Sakto lang sa akin ng ganito. Bago na naman sa akin sobrang tamis eh. Meron din amo bensuha. Ang kalbi naman. Ito 72. Akin din, may natsaka sa rep. Napunta sa palengke. Hindi, minsan mahal din ng papaya. SM ka pa. Hindi kasi bumili na ako ng ano, nung Ribisco Whole Wheat eh. Saka nung ano, manok. Mura-mura manok doon eh. Yung bonus. Nakita ko yung papaya. Uy, ayos yung papaya. Tapos meron pinato yung ano, daing. Isang balot na ganyan, 32. Bibili sana ako ng dalawa. Sakto na yun, pag pinagsama mo yun, marami na yun, ano. Alam mo ba kung... Kaya lang, hindi ko nga alam kung totoong laing yun, baka mamaya dahon lang ng mangga yun eh. Kaya nagdalawang isip akong bumili. Ang luto mo, no? Hindi lasang laing, ano? Lasang mangga. May talampunay pa yun, di. Naabi ka pa. Akala ko anong una ko yung dahon to. Akala ko dahon ng ano, yung dahon ng sinato yung dahon ng ampalaya. Sabi ko, kaya patuloy pala yung dahon ng ampalaya. Tapos nabasa-basa ko, ano, dried laing. Anyon? Bayad na? Testingin natin eh, kasi magpapatuyo pa tayo. Parcel ka ba? Mamabayaan mo ang sundit ka kasi makakapagpito ako ng Wala akong pera. Namalinti ako ng umaga. wala, pinamantin mo pa yung sahod. Kala ko, ay nailibili. Doon yan. Ano pa ba malingkit mo bukas? Alam mo, hindi na makalit ng araw-araw. Thank you. Ay, kasabay niya kaya? Hindi na yung utang sa akin, ha? 1, 2, 3, Mas nabi 400. Tignan na ba? Ako hindi ako umorder eh. Ano ba yan? Ano yan, kuya?
Gabi? muntik na akong tumalsik dito sa ano sa barf mo ah. Lakas ah. Kala ko lumindol na eh. Kala ko tatalsik na ako rito. Huwag lang gano'n. Tama-tama. Lakas naman ng barf. Tama-tama yun kasi may bola akong kaharap eh. Nakalimutan ko nagbablog ka nga pala. Alam mo, nagbablog ako, nagbarf ka pa. Sorry po, uminom po kasi ako ng soft drinks eh. Eh, acid kasi yan, talagang ibabarf mo yan. Sabi ko, huwag ka na magganyan eh. Huwag ka na magsa-soft drinks eh. Vitamin ko yun. Nakakaano po ka, sa totoo lang po, ano no, siguro marami makakarelate sa inyo no. Ang hirap pong iwasan ng soft drinks, ang sarap kasi no. Buti nga ako, naiwasan ko na rin eh. Pero ang tagal ko dati naiwasan yan. Hirap ako, hinahanap-hanap. Parang meron siyang sangkap na pampa-addict ang soft drinks, ano, ang hirap iwasan. Ano yun? Kanin? Ano siya kasi? Kaldero, di ba? Dati nung nasa SBMA ko, araw-araw na lang na ginawa ng Panginoon, no? Hindi ata kami kakain ng walang coke. Ang coke pa nun, matindi, 12 ounce pa. 12 ounce pa iniinom namin coke araw-araw. Ngayon lang naman nauso yung 8 ounce eh. Grabe pala ang sugar na ipinasok ko sa katawan ko. Basta si Tatang kasi, dun sa binibilihan namin ng ulam, lagi may dalang coke yun. Yung mga kasama nun, magkukuha na ng coke, may mapapagaya ka rin eh. Nangyari tuloy, hindi ka na makakain ng walang coke. Parang hindi mo kayang kainin ng pagkain mo pagka hindi coke ang panulak mo. Yun, inabot, diabetic, stroke. Kaya ako kasi lumaki ko sa tindahan, may tinda kami soft drinks eh. Bantay ako, inom ako lang ng soft drinks eh. Tapos ito rin yung naging hanap buhay ko nung lumaki ko. Bukod sa pumapasok ako, may tindahan kami ng misis ko. Pag minsan ako bantay, kaya samantala ko soft drinks. Napala mo. May napala ako, diabetic. Pero guys, aminin nyo rin, kayo rin naman mahilig kayo sa soft drinks. Hindi lang naman ako yung biktima sa ganyan. Aminin natin at hindi masarap talaga. Kaya lang talaga masama lang sa katawan natin. Lalo na yung coke, tapos malamig na malamig oh. Tanghali. Okay, yung misis ko. Pinipilit niya tanggalin, hindi niya pa rin matanggal. Paminsan-minsan tumitikim pa rin siya. Ngayon tumikim siya, kaya nag-barf ng malakas, muntik na tumalsik dito sa upuan ko. Ang sarap naman luluto mo no? Ang steak, parang gusto ko pa. Ito ka. Ano na yun, papakin ko na lang. Tambakol steak, masarap. Subukan niyo mga guys. Pritong tambakol tapos iluluto niyo parang pa-steak yung kalamansi toyo. Nagugustuhan ng anak niyo kung hindi kumakain ng isda yung anak niyo. Ganito gawin niyo luto sa anak niyo, siguradong kakain. Yung anak ko hindi masyadong kumakain ng isda pero pag ganito ginagawa luto ng misis ko, kumakain yun. Gustong gusto nila yung lasa ng ano yung toyo at kalamansi. Kaya na perfect na lang yung lutong ganito, masarap na eh. Doon meron nga, baka ibig sabihin dati hindi masarap. Ibig sabihin, lalong sumarap. Ang narinig na galit. Ibig sabihin, kaluluto niya ng ganito, halos na perfect niya na. Ngayon, masarap. Kasi ganun talaga mga guys eh. Gagawin nyo ng paraan para kung paano yung mapapakain ng isda at gulay ang anak nyo. Technique kayo. Noong una ginagawa ko naman technique, pinagtotorta ko sila ng ano, ng mga gulay. Hanggang huli ayaw nang kainin ng tortang gulay. Hindi ko na mapeke. Dati nauuto-uto ko pa, nagtotorta ako ng ampare. Kumakain eh. Ngayon ayaw nila eh. Lahat ang gulay daw. Gulay ka yan, tortang gulay yan.
Ay, sayang yung sabaw, ah. Aray! Hindi, naalkoholan ng kamay ko. Bakit may sugat ka? Nasabit sa ano. Bilinis ako ng balde ng banyo. Pag naka-alcohol ka, hindi ka magugas ng kamay. May tubig naman sa drum. Hindi, parang malagkit lang yung kamay ko. Kaya siguro sa inyo ganun din, ano? Mga taga-tubig, pag tanghali, wala na tayong tubig, ano? Kaya kailangan may ipon ka talaga sa drum. Kundi wala kayong pangugas ng kamay. Pero pag na-delay ka ng mga isang buwan, puputulan ka pa, no? May gana pa magputol. May siya walang tubig. Ganito technique. Maglalagay kayo ng papaya. Yan mga, ano, kahit anong klaseng prutas, tapos gulay, tapos isda. Papak na lang kayo. Unti lang makakain yung kanin. Kaya lang magastos din pala pagka hindi natapos na panahon ng isda na mura kasi ngayon yung ano, yung barilete. Kasi nagkaroon ata ng oil spill sa ano, kaya nagkamura yung isda eh di bali, ang umitim lang naman sa kanila hasang, di nyo naman kakainin ng hasang, kakainin nyo naman yung laman nila eh. Tapon nyo yung ulo, tatanggalin nyo naman ng hasang eh. May epekto no pagka nagkakaroon ng oil spill, nagmumura yung tambakol. Papatakbo mo mabuti yung ulam, ha? Hindi na ako kukuha. Kaya nga pagkatapos mo kumain. Sabaw na lang to. Pagtapos mo kumain. Wala bang takip yun? Nasa kawali yun. Yung sabaw na to sa aso na to ha. Bago sa mga sinigang na baboy-baboyan. Mamaya na lang gabi. Kuha ng konti. Sabaw lang yun, walang ano yun. Sinig. Eh, Ginang gulay lang ng ano yun. kung mamaya kukunin ko yung mga gulay niyan, sakto yan. Ito anak. Na, sinigang na gulay. Wala akong gulay. Parang kami dati ng asawa ko. Bagong kasal pa lang kami. Nagtitinola ako, sabi ko, kaya na tayo, ulam tinola. Pagtingin niya, tinolang papaya o kaya tinolang sayote. Hanap ang manok. Tinola sabaw lang kako, walang laman. Gulay lang, para may gulay kako tayo. Tinolang papaya. Pero masarap naman ang sabaw, wala nga lang manok. Lalagyan nyo na lang ng nor. Meron kaming pritong isda. At least meron kayong sabaw ng tinola. Pwede rin yun, sinigang na gulay. Bibili lang kayo ng talong, kangkong, sitaw. At lagyan nyo ng nor asim. O di may sabaw na kayo. Tapos meron kayong pritong gulay o ano pa man prito. At least meron kayong sabaw ng sinigang. Yan yung mga teknikan pagka parang pa-survive. Mas okay na yun kaysa yung
sasabaw nyo sa kanin nyo yung luha nyo habang umiiyak kayo, kumakain kayo sa lungkot dahil wala kayong hanap buhay. Pwede na yun. Kaysa isasabaw nyo yung luha nyo. O kaya pinakulo ang tubig na nilagyan ng betchin. Okay na yun. Sinigang na gulay. Sige, hanggang dito na. Paubos na papaya ko. Dalawa na lang. Ilang subo na lang to. Dalawa na lang sila. Pero ang laki pa kamo na natira dun sa rep. Hinati ko eh. Pwede na, 70 lang po. Pagka naghahanap kayo ng papaya, pag wala kayong makita sa palengke, minsan nagkakaubusan eh, yung hinog na papaya. Pumunta kayo ng Save More, 70, pwede na. Kasi pag bumili rin kayo dun, minsan ganun din, 75 eh. Lalo na pag mahal ang papaya. Pwede na. Meron din silang suha. Oh. Mga guys, hanggang dito lang gaya na dati. Kuya Raymond Vlog. Keep safe, keep healthy. Always trust God. Salamat po sa Diyos. God bless you all. Thank you for watching.